Hindi dapat yun tinawag. Useless din yun. Worthless din yun. Bakit kanyo? Binarobal ni Attorney Salpanilo itong si Chihuahua. Tinawag na basura at mga walang kwenta ang witness ng prosekusyon, aray ko diha. Siyempre, batikang abogado to si Attorney Salpanilo. Alam niya ang mga nangyayari diyan sa impeachment trial. Nasa tabi pa naman lagi si Attorney Salpanilo ng mga witnesses. O ano na, mga bubonistang tanganista, magsiiyakan na naman ang mga hinayupak na to, no? Abante na basurang media. Binanatan ni Vice President Inday Sara Duterte tungkol sa mga misinformation na pinapakalat sa kanilang mga anak ng kagwang mga FB page. Clickbait ang hinayupak. Inaano na naman si Inday Sara at ginagago na naman yung mga statement ni Inday Sara, binabago, pinapasama si Inday words. Mga splice video kasi. Kaya kayo pag nag-upload kayo ng video, buo nyo na. Kami nga, buong buo anak ng kagwang sila, ini-splice nila. O ito na ngayon, mga pinklawan, dilawan, mga double standards kayo. Ngayon itong Abante, nag-splice video, no, labang kay Vice President Inday Sara, hindi nyo sinisita, mga hinayupak kayo. Pero yung si Pia Cayetano nag-post, splice video, sinita nyo, double standard ang mga anak ng kagwang. Ito, napakamalisyosong mga post po kasi itong ginawa ng Abante. Kaya hindi na po napigilan ni Vice President Inday Sara na sumagot. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So unahin po muna natin yung pagpapakalat ng mga mali-maling impormasyon itong Abante News Online. Alam ko, ano rin to ni Tambaloslos Media rin to ni Tambaloslos. Ayan, nilagyan po ng Office of the Vice President na misinformation ang post ng Abante patungkol po doon sa speech ni Vice President Inday Sara Duterte. Basahin lang ho natin yung caption ng Abante. Kasi sumagot sila rin kay Inday Sara. Ang sabi dyan ng Abante, ito yun. Talagang misinformation yung ginagawa ho nila. Ang sabi ng Abante, ito mayroon pang nakalagay, I can hire a gunman for 5,000. Anak ng kagwang talaga. Napakamalisyoso tong mga post ng mga hinayupak na to. O ito inamin, tingnan mo, inamin ni Vice President Inday Sara sa Free Duterte Now rally na sa tapat ng International Criminal Court kung gaano kadali mag-hire ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 lamang. Anak ng kamote naman itong mga clickbait na to. Teka lang. Kamalas ninyong mga bayarang fake news media outlet dahil napansin kayo ni Inday Sara. Nagpapansin lang talaga itong mga animal. Ito padugtong natin. Nagbigay ng halimbawa si VP Sara na kung may kabit ang asawa niyang, tingnan mo, hindi naman binanggit yung pangalan ni Attorney Manscarpio. Ito nilagayan niya si Manscarpio, kaya niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000. Ginawa ni VP Sara ang pahayag ng sabihin na common sa Pilipinas ang gunman violence. Yun ang mga misinformation ng Abante. Taken out of context na naman ito. Na clickbait na naman tayo, mga hinayupak na mga medyang ito. Kaya naman, hindi po ito pinapalampas ng ni Vice President Inday Sara at sinagot po itong Abante News. At ito po yung attachment na yan. Sabi ni Inday, ito,
ano na lang natin, translate na po sa Tagalog. Ito yung pahayag ni Vice President Inday Sara para maintindihan natin. Oh. Makinig ka, abante. Nais kong tawagin ang pansin ng editorial at social media departments ng Abante kaugnay ng lalathala noong Hulyo 29, 2026 ng isang sadyang pinagdugtong-dugtong at mapaglinlang na video ng aking talumpati sa opisyal na mga social media platform na ng nasabing organisasyon ng balita. Sa inilathalang material na may kalakip na caption na kaya kong umupa ng hitman sa halagang 5,000. Di ba? Diyan pa lang, yung caption pa lang na ganyan, putang na, nakaka-buwisit na nakakaluko na. O, para bang tinutukoy nila si Inday Sara ang mag-hire mag-hire si Inday Sara ng hitman. Kinuha at hinihiwalay ng Abante ang isang pahayag mula sa aking talumpati na ibinigay sa labas ng detention facility ng International Criminal Court sa Dagig noong July 29. Ang kumakalat na post ay isang malinaw na halimbawa ng pagkuha ng isang pahayag ng pahayag nang wala sa tamang konteksto at pagpapakita nito sa paraang mapaglinlang upang makalikha ng matinding reaksyon ng publiko at mas maraming online engagement kapalit ng katumpakan at responsableng pamamahayag. Clickbait nga para gusto lang magkaroon ng trending, di ba? Pero hindi nila iniisip, sila yung media galon, mga hinayupa kayo. Dugtong ni Vice President Inday Sara, nananawagan ako sa Abante na panatilihin ang pinakamataas na pamantayan ng responsableng pamamahayag sa pamamagitan ng pagtiyak na ang kanilang mga ulat ay patas, may wastong konteksto at tumpak at sa pag-iwas sa paglalathala ng mga material na dahil sa piling pag-edit o sensasyonal na presentasyon ay maaaring makapaglinlang sa sambayang Pilipino. Karapat dapat ang mga Pilipino sa pamamahayag na nagsasabi ng katotohanan, nag-uulat ng may pananagutan at naglalahad ng mga katotohanan sa kanilang wastong konteksto. Ang pampublikong talakayan ay hindi pagpapalakas ng sensasyonalismo kundi ng integridad, pagiging patas at paggalang sa katotohanan. Ang problema nga dito sa Abante, clickbait. At saka sampal din yata yan ng malita. Wala silang pakialam kung anong ipopost nila. Mga basura nga mga media ngayon sa Pilipinas, sa totoo lang. Buti may mga political vlogger na taken out of context. Isipin mo, gusto nilang palabasin na si Vice President Inday Sara na mag-hire ng isang hitman na 5,000. Sinakyan na naman ng mga bubunistang tanganista itong post ng Abante. Na ang sabi nila, 5,000 lang daw ang halaga ni Bangag. Kayo may sabi yan, hindi kami. Ito. May dugtong si Inday Sara patungkol dyan sa mga karahasan na yan. Sabi ni Inday Sara, ang karahasan dulot ng barel ay isang katotohanan, hindi isang clickbait. Tang inumin talaga naman, mga hinayupa kayo. Isang katotohanan na ang karahasan dulot ng barel sa Pilipinas ay naging lubhang karaniwan at nakakabahala, hindi ito clickbait na isang headline na dapat baliwalain o gawing pangkaraniwang usapin lamang. Hindi rin ito simpleng usapin ng Duterte at kel-kel-kel. Ito ay sumasalamin sa araw-araw na realidad na kinakaharap ng mga Pilipino sa lansangan. Kung makakauwi pa ba silang ligtas sa kanilang mga pamilya. Ang mga ulat tungkol sa pamamaril, pagpatay at iba pang mararahas na krimen
ay naging napakadalas na kaya marami ng Pilipino ang tila nasanay na lamang na makita ang mga ito sa balita. Napakarami nang naging biktima sa pamamaril, pananaksak, pandukot, sexual na karahasan, at iba pang sige lang. At iba pang nagbabanta at iba pang mga krimeng patuloy na pagbabanta sa buhay at sumisira sa pakiramdam ng seguridad na nararapat sanang naging nararapat sa bawat mamamayan. Ang katotohanan ay ito, hindi ligtas ang pakiramdam ng mga Pilipino. Ang kaligtasan ng sambayanang Pilipino ay dapat ituring na pangunahing prioridad ng bansa at hindi lamang isang pangungusap sa isang balita, hindi lamang ito tungkol sa isang pahayag o isa namang balita tungkol kay Sara Duterte. Ito ay tungkol sa ating mga anak at sa kanilang kinabukasan. Hostisya para sa mga Pilipino. Diyos ang magligtas sa Pilipinas. Yan naman talaga ang totoo. Ang mahirap lang dito sa mga media, ang hilig nila alam mo, clickbait, misinformation. Ang hilig nila gumagawa ng konteksto na out of context. Gusto lamang nila makasira kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang totoo naman po kasi, ay kayong mga nasa gobyerno, aminin nyo na. Abante news kay Pastor Dila ba yan? May-ari ba si Pastor Dila yan? Talagang hindi ligtas ang maraming Pilipino sa panahong ito kaliwat ka ng krimen. Yan ang totoo. O ito, panoorin natin yung video na sa talumpati yung portion lang na yan. Ito kasi yung inilabas nila. Kahit ulit-ulitin natin panoorin, wala pong masamang intensyon si Inday Sara dito. Ipapaliwanag po natin ang buong konteksto ng bidyong ito. Narito. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Okay, paliwanag ko dyan. Ito po yung totoong konteksto dyan. Si Vice President Inday Sara, nagbibigay po siya ng halimbawa. Kasi nga, ang sabi kasi ng mga dilawan pinklawan, ang biktima daw ng drug war, AJK, ay 30,000. So ngayon, hindi na nga umabot ng 30,000. Wala na nga 100, 34 na lang eh. Yun daw ang biktima. Ang sabi ni Inday Sara, lahat ba ng mga biktima umano ng tinatawag ninyong AJK ay biktima ng drug war? Kasi nga pwedeng yung mga ibang biktima dyan na sinasabi nilang biktima umano ng AJK ay mga biktima ng mga gun for hire, biktima ng mga mamamatay tao. Yun ang pasabot, para Bisaya ba? Yan ang ibig sabihin ni Vice President Inday Sara Duterte. What for example, di ba? Kunyari, meron akong asawa na nangangabit. Ngayon, pwede, madali lang ako mag-hire ng gunman. 5,000 lang, 2,000 nga lang, minor de edad ang babanat eh. Ngayon, binaril yung asawa, yan ba ay biktima ng ng drug war, AJK? Posibleng sinasali nila ang mga yan. Totoo naman talaga. Yun lang ang ibig sabihin ni Inday Sara. Na yung mga ibang biktima dyan ay hindi talaga biktima ng drug war. Biktima yan ng normal na krimen na nangyayari sa ating bayan. Maraming mga bayarang na mga ngayon, mga hitman, 5,000 nga lang, di ba? Yung iba dyan, paltik lang gamit, bata lang Totoo naman, yan ang realidad. Pero hindi ibig sabihin, sinasabi ni Inday Sara, mag-hire ako
Mag-hire ako ng gunman, 5,000 lang para gurgurin yung isang tao na ito. Dumudugtong sila. Dinudugtong ng mga hinayupak patungkol dito sa, alam mo yung sinasabi nilang pagbabanta kay Bangag. 5,000 lang daw ang halaga ni Bangag. Inumin, clickbait nga ang mga hinayupak, no? Ito. Pakinggan natin naman itong sige, pakinggan, basahin po muna natin itong sagot ng Abante Pastor Dila. Ayan, oh. Sumagot naman po dyan yung Abante. Sabi ng Abante, hindi eksklusibong source ang Abante ng naturang video. Marami ring ibang media outlets ang nagbahagi ng parehong clip. Kung ang issue ay ang konteksto o pagpapaka-edit nito, nararapat na maging pareho ang pamantayan at hindi lamang Abante ang matukoy. Gayunpaman, bilang paggalang sa pagpapakita ng pananagutan, humihingi ng paumanhin ang Abante sa Vice Presidente. Salamat OVP at sa kanilang staff sa patuloy na pagsubaybay sa mga nilalaman ng Abante. Puta, dapat kayo kasuhan. Alam nyo, Abante, ang caption nyo kasi talagang gusto nyong ipalabas, mapaglinlang kayo, na si Vice President Inday Sara ay nag-hire ng gunman sa halagang 5,000. Yun yung problema nyo dyan. Kung hindi nyo kinulayan yan, mga bayaran kayo, Pastor Dila ba yan? Or Tambaloslos, wala sanang issue. Ipaliwanag nyo ng maayos na yung ginawa na statement ni Inday Sara ay patungkol doon sa mga testigo na di umano'y biktima ng AJK, biktima sa drug war. Totoo naman, hindi naman lahat yan biktima ng drug war eh. Yung iba dyan, kaamatay nga lang sa panahon ni Bangag. Yung iba dyan, namamatay sa engkwentro sa laban ng mga militar at NPA. Yan, totoo yan. Inaano lang ninyo, minimisinform lang ninyo ang maraming Pilipino. Ang problema yan, social media na ngayon, madali lang ngayong gumawa ng rebat. Nare-rebat kayo ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito, pakinggan po muna natin itong si Attorney Sal Panilo na, ayan, binarubal ni Attorney Sal Panilo si Chua at tinawag ang mga witness niya na useless at worthless, mga basura. Pakinggan natin mo ng balitang ito. Solely pinuri ni Presiding Officer Setter Cheese Escudero si Constantino sa pagiging maingat nito sa pagsunod sa mga limitasyon ng batas. Ani Escudero, tama ang naging pag-iingat ng testigo upang maiwasan ang posibleng legal na pananagutan. The confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC. That bank officers are those authorized to report. Kung mali, ito yata. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang angulo, Attorney Sal, dun sa impeachment pa rin. Pinagtibay ng dating branch manager ng Land Bank of the Philippines ng Shaw Boulevard branch na mahigit kalahating bilyong piso yung nailabas ng kanilang sangay para sa Office of the Vice President. Bagamat inamin niyang hindi pangkaraniwan ang mga laki ng mga withdrawal, iginit niyang hindi naman ito illegal. Si Sheena Tornos sa detalye ng balita. Mahigit isang oras inusisa sa witness stand si Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard branch, kaugnay ng Article 1 o umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Isa si Violeta Constantino sa mga unang testigong iniharap ng House Prosecution Panel sa ika-10 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Constantino ang nagsilbing branch manager ng Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard branch mula May 2017 hanggang January 2024. Tumistigo siya kaugnay ng Article 1 na tungkol sa munay maling paggasta sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Kinumpirma niya ang mga checking in and cash ng OVP noong December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, at July 13, 2023 na nakapangalan umano kay OVP Special Disbursing Officer Gina F. Acosta. Malawak umano ang kaalaman ni Constantino dahil siya mismo ang nag-oversee o nagproseso sa transaksyon sa pag-encash ng 4 na cheque ng OVP na tig 125 million pesos bawat isa.
Idinatalya naman ni Constantino ang proseso kung paano kinuha ng mga OVP staff ang milyong-milyong pisong withdrawal sa LBP. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Costa para po mapareceive niya po yung cash. Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Ms. Gina Acosta para tanggapin na yung cash. Tatawagin ni teller si Ms. Gina Acosta para Ipareceive na po yung ipa-receive cash. na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari? Since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Dagdag pa ni Constantino, inilagay ng OVP staff ang mga pera sa 3 hanggang 4 na kasing laki ng gym bag. Sa kabila nito, hindi na nagsagawa ng cross-examination ang kampo ng depensa ng Vice Presidente. Sa halip, naghain na lamang ito ng manifestation para sa stipulation, kaugnay ng mga nabanggit na tseke. Sa pagtatanong naman ng ilang setter judges, inilarawan ni Constantino na unusual ang laki ng halagang in-encash ng Office of the Vice President kumpara sa karaniwang transaksyon ng isang ahensya ng gobyerno. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Unusual po ito. Kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Dumaan naman po ito sa proseso nila, kaya I don't think po na magtanong what pa is- kami. Nilinaw naman ni Constantino na bagamat hindi pangkaraniwan ang laki ng halaga, hindi ito nangangahulugan ng suspicious o kahina-hinala ang naging transaksyon ng mga tseke. Ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Bagamat lampas ito sa threshold at sakop ng mga regulasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, pinili ni Constantino na wag nang magbigay ng iba pang mga detalye hinggil dito. Para sa kanya, lehitimo naman ang nasabing transaksyon. Kung ganito po na 4 na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya? Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya, talagang usual transaction na po yun. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Samantala, umalma naman si Setter Judge Ping Lacson sa kawalan ng competent witness na makapagpapaliwanag sa tamang paggamit at withdrawal ng intelligence at confidential funds ng Office of the Vice President. Kaduda-duda umano ang regularidad ng pag-withdraw ng pondo tuwing quarter. Kaya mahalaga umano ang pagkakaroon ng eksperto na makapaglilinaw sa usapin para makatulong sa tamang pagpapasya ng Senate Impeachment Court. In my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. Si Inday Sara, alam naman niya paano supilin na panpilakson itong mga hinayupak na mga komunista, di ba? Ang Davao nagiging free insurgency because of Vice President Inday Sara. Kaya Lacson, malayo ka kay Inday Sara. Tuloy lang natin, Sa uli, pinuri ni Presiding Officer Setter Cheese Escudero si Constantino sa pagiging maingat nito sa pagsunod sa mga limitasyon ng batas. Ani Escudero, tama ang naging pag-iingat ng testigo upang maiwasan ang posibleng legal na pananagutan. The confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC. That bank officers are those authorized to report both suspicious transactions and those exceeding 500,000 are not allowed to disclose whether or not they report. And thank you, Ms. Constantino, for being very cooperative and at the same time prudent with respect to your answers regarding the AMLC provision. Dahil kayo po yung madedemanda kung sakasakaling, hindi naman po kami.
Hiniling ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court ang paglalabas ng subpoena para sa mga testigo sa susunod na linggo. Kabilang dito ang dati at kasalukuyang State Auditor ng Commission on Audit o COA at isang director mula sa House of Representatives Information and Resources Management. Magsasagawa naman ng caucus o pagpupulong ay majority senators para isapinalang oras ng impeachment trial mula Lunes hanggang Miyerkules. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Yan po, Attorney Sal. Ano pong Ito, pakinggan natin yung banat ni Atty. Sal dito sa witness ni Chua. Ito. masasabi ninyo doon sa dalawang witness na nagsalita kahapon sa nagpapatuloy nga na impeachment trial? At marami ding napansin, Attorney Sal, na pagdating po ng interjection ng mga senator judges, tila daw paulit-ulit yung mga itinatanong doon sa mga witnesses. Ano pong komento niyo dito? Unang-una, yung dalawang testigong inilatag doon, hindi dapat yun tinawag. Useless din yun. Worthless din yun. Bakit kanyo? Hindi naman ang pinag-uusapan kung nasa tama yung pag-release ng pera. Correct. Kaya nga nakita mo, no cross-examination na nga yung depensa. Ibig sabihin, walang saysay yan. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung bang pera, confidential funds, ginastos mo ng tama, ng naaayon sa batas. Hindi yung pagkuha kasi yung pera, merong pera. May budget talaga dyan. Talagang i-withdraw yan para gamitin. Hindi naman pinag-uusapan yung withdrawal eh. Walang nagki-question doon eh. So anong saysay nito? Kaya alam nyo kahapon, yamot na yamot akong makinig. Itong mga senador, mawalang galang na sa inyo. Hindi ko maintindihan. Binigyan na nga kayo ng signal ng no cross-exam. Ibig sabihin, wala yon. Hindi sila interesado na ron kasi hindi naman ngayon ang issue. Kaya alam mong ginawa ko kahapon matapos yung impeachment. Yes, Attorney. Actually, yung second break, hindi na ako bumalik eh. Andun na ako, kumain na lang kami. Dahil wala nga katuturan yung mga tanong ng mga senador. Kaya ang ginawa ko, nung matapos ang impeachment, inakyat ko yung mga yung mga senador sa fifth floor. Bawat isa na hindi nagtanong, sabi ko, congratulations for not asking question earlier. Kasi wala, exactly, sabi ko, mawalang galang na doon sa mga kasama nyo. Hindi ko maintindihan, ba't tanong sila ng tanong? Wala nang ang cross. Hindi naman pinag-uusapan kung tama ba, sinabi na nga ng testigo yung walang irregularidad sa pagkuha. Kung ano-anong tinatanong nila, para maksikan siguro ka ba na ito. May pay nga eh. Pay, doon mo ibibigay. Yung pangalan, may ID, merong prior notice na mag-withdraw kami dyan, magpa-encash kami dyan. Hindi ko maintindihan. Parang ang dating tuloy parang gusto nila siguro makita sa telebisyon na kayo nagpa-participate. Kaya pinagkapurihan ko yan, sila Robin Padilla, hindi nagtanong, si Mark Villar, si Camille Villar, si Bongo, hindi rin nagtanong, si Lito Lapid, hindi rin nagtanong, hindi ko na maalala. Basta marami nagtatanong sa kanila, basta yung maalala kong hindi nagtanong, pinuntahan ko at kinongratulate ko. Itong mga prosecution kasi, nakikita po ninyo, talagang wala silang kausa, walang cause, walang legal basis. Kaya ang mga pinipresenta nila, hindi naman nagpuproba na lumabag sa batas si Inday Sara. Talagang sinisiraan lang na sinisiraan. Ganyan, hanggang matapos ito, ganyan ang mangyayari sa mga yan. Paulit-ulit lang itong presiding officer, sinasadyang pamali-mali o talagang hindi marunong o kinakampihan ang mga taga-usig. Talagang wala. Useless. Narinig mo yan? Panpilo Lacson. Useless ang witness ni Chihuahua. Mga hinayupak kayo. Mga useless naman talaga, mga anak ng kagwang walang alam. Wala. Tama si Atty. Sal dito. Mga basura. Ang purpose lamang dyan ay demolition job, trial by publicity, paninira kay Vice President Inday Sara. Pero ang katotohanan niyan,
walang nilabag si Vice President Inday Sara tungkol sa withdrawal ng pera na yan. Yang Bubong Lacson na yan at Chihuahua, sarap nyo talagang ano. Meron ba kayong kamag-anak na ano? Mangkukulam ba? Alam nyo, no, hindi na pala dapat na magtanong itong mga hinayupak na mga senador. Gaya ni Bambini, yung tulpok na grandstanding magkapatid, sus Ginoo. Lacson, yung isa pa, yung wow, dagat, si Kiko Matchingunggoy. Kasi nga, hindi na kinukross examine ng depensa yung unang witness. Pag hindi pala kinukross examine, dapat hindi ka na magtatanong pa. Kasi wala namang question at hindi naman pumalag ang depensa tungkol doon sa withdrawal. Dapat yung tanong ninyo doon sa pangalawa, hindi sana napabilis yung hearing. Wala, tama si Atty. Sal, mangkupal, mangipal. Pero masakit dito kay Chua yung salita na binitawan ni Atty. Sal Panilo na worthless at useless. In short, basura, walang mga alam. Mga hunghang. Ito, pakinggan po natin din yung balitang ito kasi si Attorney Senador Rodante Marcolita ay gusto po mag-attend diyan sa impeachment trial. Kasi isipin mo, ilang trial na? 10 na ba? Lugi ng Pilipino dyan. Gastos na yan, 250 million na. Anak ng kagwang, yung hinahanap, 125 million, 75 million na nga eh. Pero ang mga Pilipino patuloy pong ginagago ng gobyernong ito. Pero si Attorney Senador Rodante Marcolita ay gusto pong mag-attend ng hearing. Pa-attend ninyo naman yan, Win Gatchalian, anak ng kamote. Pakinggan natin balitang ito. Nais ni Senator Rodante Marcoleta na makadalo at makaboto sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit may tugon dito ang kasalukuyang Senate President Win Gatchalian. Si Sheena Torno magbibigay ng detalye. Ibinahagi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nagpadala ng letter of manifestation si Senator Rodante Marcoleta sa pinuno ng Senado. Ito'y para formal na hilingin na personal siyang makadalo at makaboto sa nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero sinabi ni Senate President Win Gatchalian na wala pa siyang aksyon ukol dito. Paliwanag niya, wala siyang natatanggap na namang liham kaugnay na nasabing hiling. Wala namang formal request sa Senate. Naririnig lang natin, but wala naman ang formal request. Paglilinaw pa ni Gatchalian, bagamat may pinadalang liham si Marcoleta kamakailan, wala namang nakasulat doon na formal na hiling para sa kanyang pagdalo. So, ang kanyang letter is about his opinion on the presiding officer as well as yung opinion niya dun sa 16 votes. Gayunpaman, kinumpirma naman ni Senator Judge Erwin Tulfo na pag-uusapan sa caucus nila sa susunod na linggo ang letter of manifestation ni Senator Marcoleta. Initially, may nag-open yan yesterday with the reporters. So, Thursday, pag-usapan definitely namin yan. Kasi, paano senators pa rin yung mga yun, di ba? Kung si Tulfo ang tatanungin, bukas siya na makadalo at makaboto si Marcoleta sa impeachment trial. For me, personally, why not, di ba? Bakit sila pwedeng attend ng trial? Senador pa rin po naman sila, di ba? Kaya, binoto sila ng taong bayan. Why not? Bias. Except siguro kung convicted na sila, kung trial pa lang naman, diba? Innocent at they're proven guilty ang sinasabi nga. So, they're still senators. Pero magdedepende pa rin ang lahat ng mga ito sa magiging desisyon ng Sandigan Bayan kung pahihintulutan sila na makadalo at makaboto sa impeachment trial. Matatandang parehong nakulong sa New Quezon City Jail sa Payata sina Senator Rodante Marcoleta at kapwa senador sa minorya na si Senator Jinggoy Estrada. Si Marcoleta ay nakulong matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte kaugnay ng kasong plunder. Samantala, nakulong naman sa Estrada matapos masangkot sa mga kickbacks sa anomalya sa flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno. Alam nyo, no? Minsan double standard itong hinayupak na tulpok, no? Bakit nyo pinakulong si Senator Rodante Marcolita? Pwede rin naman palang makaboto. So, useless yung inyong
mga kagaguhan. Ang purpose siguro, bakit nyo pinakulong para hindi Senate Blue Ribbon Committee, hearing. Dahil mga takot kayong mga animal kayo, mga malitagang. Alam nyo, itong Senador Rodante Marcolita, sayang po talaga ito. Karapatan niyang makilahok dyan sa impeachment trial na yan. Kasama si Senator Jinggoy Estrada. Dahil hindi po sila convicted. Meron pa rin silang presumption of innocence. Bakit yung hinayupak na Franz Castro? Si Franz Castro, di ba convicted? Puta. Noong panahon ng Quadcom, nandyan pa rin sa hearing, di ba? Nagpa-participate pa rin sa hearing. Pero bakit dito kay Senator Rodante Marcolita, Jinggoy Estrada, wala pang conviction, bawal sa hearing? Sarap ninyo talaga pang pitikin ng lastiko. Guma sa Tagalog. Lastiko rin ba sa Tagalog? Karapatan nila yan. Binoto yan ng mga milyon-milyong mga Pilipino eh. Yung mandato nila dapat ibigay po. Alam naman natin ito ay politically motivated. Ito ay putsang ina kagagawa ni Bangag at Bake. Sobrang daming pirang ninanakaw sa kaban ng bayan ng mga animal na to. Hoy, balik nyo yan. Kunti na lang, ilang taon na lang. Next year, filing of candidacy na. Makakatikim talaga kayo. Lintik lang walang ganti sa inyong mga animal kayo. Pakulong kayong lahat. Kasama ka tulpok, magkapatid na tulpok. Ito, alam nyo po, ang mga Pilipino, sa totoo lang, hindi man talaga interesado dyan sa impeachment na yan labang kay Vice President Inday Sara. As in, ang maraming Pilipino interesado yung impeachment ni Bangag. Yan naman totoo talaga. Kaso nga lang hindi naman ma-impeach si Bangag dyan sa House of Crocodile Farm kasi busog ng malitang mga animal eh. Hindi, sa totoo lang. Meron na po ngayong survey na hindi interesado ang maraming Pilipino tungkol sa impeachment. Di ba? Dun sa suna nga ni Bangag eh. Walang ka-interes-interes ang mga Pilipino na talakayin ang impeachment labang kay Inday Sara. Ang interes ng maraming Pilipino ay yung tungkol sa flood control na dapat mapag-usapan, na dapat mag-imbestiga. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Bendalo Tulpok. Itong hungang na ito ayaw magpa-imbestiga eh kasi dali itong hinayupak na to eh. Ang totoo naman talaga, ang mga Pilipino uhaw na uhaw sa pananagutan sa paglilimas sa kaban ng bayan ng mga bataan ni Bangag. Yung mga buhaya dyan na tumatanggap ng malita. Kaya nga, wala nang interes mga Pilipino dyan sa impeachment na yan. Ang interes natin ay mapanagot si Bangag. O tingnan mo, pakinggan natin yung isang abogadong ito. Tama yung sinasabi niya dito. Itong impeachment kasi, alam mo, ang problema rito, nababawasan na rin ng interes yung taong bayan, di ba? Base dun sa pag-aaral na nabasa ko sa isang pahayagan, di ba, lumalabas isa na lamang sa kada 10 Pilipino ang talagang tumututok dito sa impeachment. And it's actually true. Inobserve ko, no, nung kasagsagan ng Quadcom, naalala niyo mga 2 years ago, di ba? Pag nag-live streaming sila, nakakakita ko sa isang platform, nakakakuha sila ng 1 million views. Pero itong impeachment ngayon, particularly itong linggo, ang nakita kong pinakataas pa, 163,000 views eh. So sabihin mo na lamang merong 8 milyong Pilipino ang nakatutok dito at hindi pa tayo sigurado kung tinatapos nila. You have to understand, we have as almost 70 million registered voters, 69 million no itong nagdaang 2025. At ang bilang niyan ay dadagdag pa. So ibig sabihin, maging sa usapin ng impeachment parang nawawalan na ng gala ang taong bayan at malaki ang impact niyan with respect to how the president is seen and also with respect to how the vice president would actually be perceived. Kaya kita mo kahit anong kabi-kabi lang hearing ang gawin patungkol dito sa impeachment, patuloy na mataas pa rin ang rating ng vice president precisely because hindi naman nila pinapansin yung nangyayari sa impeachment at maraming kadahilanan. Unang-una sa lahat, sa tingin ko, nag-over
overkill din kasi yung mababang kapulungan. Naalala mo nung time ni ERAP at saka time ni Corona, impeachment. ang ginawa lang ng Kongreso, ng mababang kapulungan noon, bumoto sila, finoward nila yung articles of impeachment, tapos nagkaroon ng hearing. At for the very first time, interesado tayo mapakinggan lahat. Ngayon ang nangyari, lahat ng napapakinggan mo sa impeachment, nabugbog na ng gusto Yung doon pa lang sa Quadcom, hanggang dito sa Justice Committee ng House, nang naggawa sila ng tinatawag na mini trial. Galing mo, sir. Totoo yan. Wala na. Kasi nga tama, nabugbog na talaga. Overkill na kasi nagkaroon pa ng mini trial si Luistro. Talagang paninira lang ang gusto nila laban kay Vice President Inday Sara. Tapos ngayon sa impeachment, ganun din pa rin ang pinag-uusapan mga anak ng kagwang. Ganun din naman. Ngayon sa isasalang daw si Trillanes, isasalang si Madriaga. Napakinggan na yan ng taong bayan. Lalong manginginig lang yung itlog ni Madriaga dyan at ni Trillanes sa mga senador. Manginginig lang yan kay Idol Robin Padilla, Pia Cayetano, Senador Alan Peter Cayetano. At sana si Senator Dante Marcolita ay makasali na rin sa hearing para mabugbog si Trillanes at Madriaga. Tama ka dyan, sir. Sumuko na kayo, Luistro. Sumuko na kayo, Bangag. Kasi kahit anong paninira ninyo kay Vice President Inday Sara, 4 years in the making, ang paninira ho ninyo, magpa 5 years na. Tama ang abogadong ito. Walang epekto. Dahil patuloy pa rin na tumataas ang trust in approval rating ni Inday Sara at lalong tumataas ang rating sa presidential preference. Sa 2028, si Inday Sara, milya-milya na ang lamang labang kay Lini Lugaw Robredo. Lalo na si Untivirus, 0.01%, anak ng kagwang. Sayang ang pera ng bayan, tayo lang niloloko. Walang ka-interest sa mga Pilipino dyan sa impeachment. Interesado ang mga Pilipino makulong ang mga hinayupak ng mga buhaya, lalo na si Martin Romualdez, kasama ka na Bangag. Yan ang totoo. Tingnan mo. Kung interesado ang taong bayan, si Inday Sara, bagsak na sa rating. Trust in approval, pati presidential preference survey, di sana bagsak. Wala nga ho. Ang taong bayan ngayon, marunong na rin maghimay-himay. Hindi na rin basta-basta na paniwala ng mga buhaya, ng mga clickbait misinformation dyan sa social media ng mga malitagang. Yan ang totoo. Maliwanag. Ang Pilipinas, Diyos ko, Duterte pa rin yor. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto. Mali ang gawa, hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin. Bisdak, gising sa katotohanan. Di
mo, may pag-asa.